Inusisa po sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa hindi umunong pagbabayad ng kuryente ng ilang politiko na nagmamay-ari ng electric cooperative. Ayon po sa National Electrification Administration, ang konsumo nila na ipapasa umano sa mga consumer. Saksi, si Ian Crew. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Immediate o agad-agad na pagtanggal sa system loss at value-added tax o VAT nito ang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero 17 araw matapos siyang banggitin sa State of the Nation Address o SONA, tinatanong pa rin sa Energy Regulatory Commission kung kaya talagang tanggalin ang system loss sa kuryente. Pareho pa rin ang sagot ng ERC, kayang hadlangan ng non-technical losses tulad ng pagnanakaw sa kuryente, meter tampering o error sa bills. Is it viable? Is it really feasible? Yes, Mr. Chair, if we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply. Kinakausap na umano ng ERC ang Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay niyan. We have released the other day a draft resolution on the classification or characterization of the system loss charge as a government-mandated pass-through charge. Pero maliit na porsyento lang ng system loss ang non-technical. 3% lang kung kuryente mula sa electric cooperatives ang pag-uusapan ayon sa National Electrification Administration o NEA. Kaya sabi ng isang resource person, dapat alisin din ang technical losses o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaan sa mga kable. I don't believe that technical systems loss is merely physics. I think that's a dangerous idea. Because that will also reward inefficiency. Sa NEA naman na usisa ang umano'y mga electric cooperative na pag-aari ng mga politiko. Sabi ng NEA, ilan sa kanila ang hindi nagbabayad ng kuryente kaya ang konsumo nila ay kasama sa naipapasa sa consumers. Ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. Putulan ninyo. And may mga politikong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, nagbabayad naman. So yung mga episode na ganyan ay nabawasan na po. Ang Department of Energy, National Electrification Administration at iba pang stakeholders ang pag-amyenda sa anti-pilferage law ang isinulong sa pagdinig. Sa ganitong paraan daw, mas madaling mapapanagot ang mga nagnanakaw ng kuryente. Kabilang sa pagbabago ay dagdagan ng nasa batas na pwedeng tanggaping ebidensya para mahabol ang mga nagnanakaw ng kuryente. Our request to the body is for the revision of the anti-pilferage law where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.